Hello mga koys, andito na naman tayo sa panibago nating vlog. So, for today's video, itatry natin kung paano gumana ang electronic stability control or electronic traction control sa isang two-wheel drive na sasakyan. So, without further ado, let's start. So, dito naman sa ating video na pag-uusapan ngayon, no? Itong sasakyan na to is two-wheel drive lang siya na equipped ng electronic stability control or electronic traction control at meron din to siyang anti-lock braking system. Pero pagpupukusan muna natin yung electronic stability control sa sasakyan na two-wheel drive. So, try natin ngayong patakbuhin sa isang madulas na field, maputik na field, at basang field is parehas lang yon. Pero tatry muna natin dito sa maputik as simulation na rin sa basang kalsada. So yan. So ngayon, susubukan muna natin patakbuhin ang sasakyang two-wheel drive, no? Hindi siya four-wheel drive, two-wheel drive. Try natin siyang patakbuhin ng walang electronic stability control or traction control. So yan, testingan natin. So, mapapansin nyo, try natin i-reverse kung two-wheel nga. Yan, so, dito naman natin na dalawang gulong lang yung gumagalaw. So, ito is sandy kasi ito sandy. Buhangin. So, try natin. Let's go. Yan, straight lang yung ano ko, malipin lang. So, nagsisimula siyang magyaw. Pag-skid. Skid na tela. Counter steer. Ayun. So, ulit tayo. Try ulit natin straight road. Kung napapansin nyo, nag-skid siya. So, ang ginagawa ko, nag-apply ako ng counter steer para makontrol ko ang sasakyan. Kung napapansin nyo, mahirap kontrolin yung sasakyan dahil nga sa open differential yung sasakyan na to, differential kung saan yung nalulose traction, pumapabor yung traction sa kabilang gulong. So, kaya nagkakaroon tayo ng skidding. Yan. So, magbibigay ng full power yung makina at kung saan yung mas mahina ang traction, doon pumupunta ang lahat ng torque. So, anong nangyayari? Pumupunta sa either sang side yung puwet ng sasakyan. So, try natin dito sa maputik. Arangkada natin. Ayan. So, ang hirap na rin yung kontrolin. Kaya hindi ko, ang hirap na rin yung kontrolin yan. So, ulit tayo. So, try natin lumiko ng pakanan. Tatry ko yung best ko na makontrol yung sasakyan. Ayan, nag-try ako ng counter steer at ang hirap talaga. Hirap. Hindi talaga kaya. So, ulit tayo. Walang traction control to, walang stability control. So, unstable na sabi yung sasakyan. At wala, hindi na kaya. So, mababangga na lang tayo. So, mangyayari, disgrasya talaga. So, ulit tayo. Try kong pitik-pitikin lang yung accelerator. So, sa conventional na mga pagka-drive, kailangan mo talagang slow yung throttle. Mahirap nga lang dyan is pag magsisimula kang mag-accelerate. So, talagang mahirap talaga siya kontrolin during starting kasi nalulose traction tayo. Kahit arangkada, mahirap lang kontrolin at maraming tumatalsik sa gulong. Yan. Off. Pag-skid na guys. Kaya madidiscrash na talaga tayo nito. So, nababalahaw niya sa sasakyan. Hindi siya nakakaalis. So, ngayon naman guys, try naman natin ang electronic stability control. So, try nating i-on at malalaman natin kung ano ang difference. So, tignan nyo maigi to na
The moment nagagana ang traction control natin ay magta-try to magbi-blink at ang RPM natin ay magli-limit automatically. So kahit nakatapak yung paa natin, yung computer na ng sasakyan ang bahalang mag-control ng ating traction. So try natin. So you can see, limit yung RPM natin at nag-blink yung stability. Yan. So straight lang yung takbo ko talaga niyan. Yan. Hindi ko nililiko, hindi ko kina-counter steer. At napaka-stable ng sasakyan. So ulitin naman ulit natin. Ayan, try ulit natin. Start. Ayan. Hindi ko po nililiko yan, hindi ako nag-a-apply ng counter steering. So ang gumagawa na talaga niyan is yung stability control. Ayan. So paano nga ba gumagana ang stability control? 'Di ba na-mention ko nga kanina na kapag tumulas ang isang gulong, nalulose traction 'yon, so nawawalan ng traction yung kabila. Nawawalan ng torque. Ito, nawawalan ng traction. So, yung ginagawa ng stability control, nagbi-blink siya kasi nino-notify niya sa driver na itong gulong na to nilalak niya para yung ibang torque pumunta sa kabila at maging stable yung ating sasakyan. So, kung titignan natin dito sa ating dashboard, makikita natin ng stability control na gumagana. So, check natin. Yan. Diba? Napaka straight niyan tumakbo. So, balik ulit tayo. So ngayon, try ulit natin tignan kung maraming talsik yung likod. So nakikita nyo during launching pa lang talaga, hindi na masyadong nag-i-skid. At yan. So try natin ihinto kung magkakaroon ng yaw movement. So wala. Tignan nyo guys, walang masyadong talsik. Konti lang. At ang RPM natin lumilimit sa automatic. So ginagawa ng computer, nililimit niya yung power output. Ngayon naman try nating liko sa kanan. Kung mahihirapan ba tayong iliko. Ayan, gumagana yung control natin. Try to iliko. Ayan, napaka-smooth niyang iliko at controllable. So makikita nyo guys, no, left and right yung pinata sa buhangin yan. Tingnan nyo left and right yung bato ng gulong, ng talsik ng gulong kasi dahil traction nyo. Kahit simulation lang to, maganda talaga na na-explain ng simulation na to kung paano talagang inner workings ng traction control. Pero nakikita nyo isang side lang yung tumalsik. Kasi yun lang ang nalulus traction. Pero hindi na siya tumutuloy. So kahit madulas yung kalsada, very controllable ang sasakyan. Iliko ko at bitawan naman ni Bella, may straight talaga siya. Bitawan ko. Yun. So, very controllable ang sasakyan. Very controllable talaga siya. So, during maputik o mabasa ang kalsada, hindi ka talaga magkakaroon ng risk ng lose control, or kung meron ng very minimal, napaka-safe ko. Hindi madalas ang kalsada na to, hindi ako nag-hydroplaning, straight lang siya. So ulitin natin, walang traction control, prone ang hydroplaning or yung yaw. Ayan. So
ngayon kakounter natin. Kakounter sa kabila. Napakahirap kontrolin. At disgrasya na yung labas. So yan. Ngayon guys, na-explain na natin yung inner workings ng stability control. So sana ay naintindihan yung maigi ang principle nito at kung paano gumana ang traction control sa simulation nito. So kahit hindi ka 4x4, no, 2x2 ka lang, napakalaking tulong ng traction control. So parang improved version lang to ng limited slip. Yung limited slip ng transmission is iba na yon. Bale dito banda yon, limited slip. Pero mahirap na nating i-explain yun. Pero itong traction control is napaka-handy talaga at napaka-safe para sa sasakyan ang magkaroon ng traction control. Ayan. Tingnan nyo. So yung sasakyan natin 2x2 lang yan. Wala siyang front drive. So, yan. Sana may natutunan tayo guys, no? Sa today's video natin, no? Sana may naliwanagan yung mga isip nyo kung paano talaga gumagana yung traction control at para saan talaga to. So, yun. Kung alam nyo masaya naman, no? Baka pwede naman ng konting like at subscribe na rin sa channel natin para malaman nyo yung next update natin sa ganitong topic. So, yan. Keep safe guys. God bless. Ingat!